Kog. Kog. Ang lumang owner-type jeep ay hirap na umusad sa mabatong daan bago tuluyang tumirik. Bumaba si UC Dante mula sa sasakyan. Napakalamig ng hangin. Pero hindi ito ordinaryong lamig ng bundok. Ito ay lamig na tumatagos hanggang buto. Sa hangin, may kakaibang amoy. Amoy ng nabubulok na dahon. Na maihalong tapang ng alcohol. Nandito na tayo, 12. Ito na ang barangay Malimlim, sabi ng driver na si Mang Carding. Parang ayaw niyang tumingin sa loob ng baryo, hindi mapakali ang kanyang mga mata. Dito lang ako maghihintay sa labas ng arko. Hindi na ako papasok sa loob, ha? Tumango si Dante at naglakad sa maputik na daan papasok. Sobrang tahimik ng baryo. Sa isang ordinaryong baryo sa probinsya, kapag dapit hapon, dapat maingay na ang mga manok, baboy o tahol ng mga aso. Pero dito, walang kahit anong tunog. Kahit isang ibon sa mga puno ay wala. Kriik. Bumukas ang pinto ng isang bahay kubo sa bungad. May lumabas na tao. Isang matandang lalaki. Nakasuot ng kupas na puruntong at kamisa de chino. Nagulat si Dante. Ang buhok ng matanda ay puting-puti na. Siguro nasa 80 anyos na. Pero, ang kanyang mukha, walang kahit isang kikulubot. Ang balat niya ay kulay rosas at banat na banat parang balat ng sanggol. Ang liig niya, ang braso niya, makinis na parang gawa sa kandila. Magandang hapon. Ikaw ba ang doktor galing sa Maynila? Tanong ng matanda. Ang boses niya ay garalgal at nanginginig, boses ng ugod-ugod na lolo. Nakakakilabot ang hindi pagtugma ng boses sa itsura niya. Opo, tay. Nandito po ako para mag-medical mission at gamutin ang mga taga-baryo, sagot ni Dante. Gagamot. Tumawa ang matanda. Ha ha ha. Walang nagkakasakit sa baryo namin, 12. Meron na kaming gamot sa mahabang buhay. Sa sandaling iyon, nagsilabasan ang iba pang mga taga-baryo mula sa kanilang mga kubo. Pare-pareho sila. Matatanda, middle-aged. Lahat ay hindi normal ang pagkabata ng balat. Ang mga mata nila, masyadong makinang. Parang mata ng mga adik na sabog sa droga. Pinagmasdan ni Dante ang paligid. Nasa 30 katao sila. Pero, walang ni isang bata. Walang iyak ng sanggol, walang naghahabulan. Wala bang bagong henerasyon sa baryong ito? O itinatago nila ang mga bata? Halika, 12. Ihahatid kita sa bahay ni Kapitan Tasyo. Hinawakan ng matanda ang braso ni Dante. Ang palad niya, malamboti at parang walang buto. At, napakalamig. Gustong bawiin ni Dante ang braso niya pero dahil sa hiya, hinayaan na lang niya. Salamat po. Sumunod si Dante sa kanila. Sa gitna ng hamog, pinalibutan siya ng mga taga-baryo. Ang mga yabag nila ay napakahina, parang hindi lumalapat sa lupa. Ang amoy ng alcohol sa hangin ay lalong tumatapang. Pagpasok ni Dante sa bahay ng kapitan, napatakik siya agad ng ilong. Matapang ang amoy. Amoy ng mga halamang gamot. Pero sa likod ng amoy na iyon, may nanunuot na amoy ng nabubulok na karne, rotten meat. Mukhang nagsindi ng maraming kamangyan ang may-ari para takpan ang baho. Tuloy ka, 12. Hinawi ang kortina at lumabas ang isang lalaki. Si Kapitan Tasyo. Napanganga si Dante. Sabi ng mga taga-baryo, nasa 70 anyos na ang kapitan. Pero ang taong kaharap ni Dante, mukhang nasa 40 lang. Ang buhok ay itim at makapal. Walang guhit sa noo. Ang balat niya ay parang pinahira ng langist oil, makintab at mamasa-masa. Nagulat ka ba? Ngumiti si Kapitan Tasyo. Pantay at maputi ang ngipin niya. Ito ang sekreto ng baryo namin. Ang resulta ng pamumuhay ng ayon sa kalikasan. Nag-abot si Kapitan Tasyo ng isang mangkok. Inumin mo. Pampawala ng pagod sa bayahe. Ako mismo ang nagtimpla niyan, pampalakas namin. Kinuha ni Dante ang mangkok.
Mainit-init ang likido. Pero, hindi ito tsaa o kape. Ang kulay ay madilaw na malabo, murky yellow. Ang lapot. Hindi gaya ng tubig. Parang kimantikaki o parang iserumpi na malapot-lapot. Hindi ininom ni Dante, sa halip ay tiningnan niya ito sa ilalim ng ilaw ng gasera. Sa loob ng likido, may mga dilatak, puting tinga, at maliliit na buhok. Hindi buhok sa ulo. Napakanipis at pinong-pino ng mga balahibo. Bilang doktor, alam ni Dante kung ano ito. Ito ay klanugo. Ang pinong balahibo na tumutubo lang sa katawan ng fetus habang nasa sinapupunan. Bakit, Doth? Takot kang uminom? Lumamig ang boses ni Kapitan Tasyo. Nakatitig siya kay Dante. Sa mga matang iyon, may anino ng wala ng buhay. Parang mata ng patay na isda. Hindi po. Busog pa po kasi ako. Ibinaba ni Dante ang mangkok sa mesa. Siya nga pala Kap, wala akong nakikitang mga bata sa baryo Tumawa si Kapitan Tasyo. Ang tunog ay parang galing sa ilalim ng lalamunan ko. Cook. Ang mga bata. Natutulog. Mahaba ang tulog nila. At sila ang aming mahalagang yaman. Hindi namin pinalalabas. Habang nagsasalita si Kapitan, may tumulong laway sa gilid ng bibig niya. Hindi niya napansin. Parang patay na ang masko ng mukha niya. Mamayang gabi, may salo-salo sa plaza. Pumunta ka, Dosi. Ipapakilala ko sa iyo ang aming mga anak. Tumango si Dante. Pero sa isip niya, naduduwal siya habang inaalala ang tila nugot sa mangkok. Ang mga taong ito, nagpapakulo ba sila ng fetus at iniinom ang sabaw? Nakapila ang mga pasyente sa harap ni Dante. Ang nakakapagtaka, lahat ng pasyente ay babae. At mas nakakapagtaka, lahat sila ay buntis. Sinuri ni Dante ang unang pasyente. Isang dalaga na nasa 20 anyos lang. Ang pangalan ay Nena. Sobrang laki ng tiyan niya. Mukhang kabuwanan na. Ang mukha niya, gaya ng matatanda sa baryo, ay makinis at parang manika. Mamula-mula ang pisngi. Mukhang malusog. Kumusta ang pakiramdam mo, Nena? Tanong ni Dante habang nilalapat ang stethoscope sa tiyan nito. Mabuti naman po, Dosi, sagot ni Nena. Pero ang boses niya ay parang robot. Walang emosyon. Hindi siya tumitingin kay Dante. Nakatingin siya kay Kapitan Tasyo na nakaupo sa sulok at nagbabantay, puno ng takot ang mata ni Nena. Pinakinggan ni Dante ang heartbeat. Dog. 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 Tibok ng puso ng sanggol. Pero, sobrang bilis. Doble sa normal. At hindi mapakali ang bata sa tiyan. Kumakarag. Hindi normal na sipa. Parang nagwawala na gustong makawala o kaya naman ay namimilipit sa sakit. Ang likot ng bata sabi ni Dante. Panganay mo ba? Kinagat ni Nena ang labi niya. Hindi siya makasagot. Si Kapitan Tasyo ang sumagot. Hindi, Doth. Panglima na niya. Nanlaki ang mata ni Dante. 20 anyos pa lang, 5 anak na. Nasaan ang mga naunang anak? Nasa bahay? Nasa eskwelahan, sagot ni Nena. Sagot na parang isinaulo. Nasa Maynila, nag-aaral sa boarding school. Kinapa ni Dante ang tiyan ng babae. Sobrang nipis ng balat kaya kitang-kita ang asul na ugat sa ilalim. Bigla. Nakapan ng daliri ni Dante ang isang bagay sa puson. Peklat, scar. Tiningnan niyang maigi. Isang pahalang nahiwa. Lumang tahi ng operasyon. Pero hindi lang isa. Patong-patong ang peklat. Nasa 3 tandang bawas 4 na linya. Paulit-ulit na hiniwaan sa parehong lugar, kaya makapal at pangit ang balat doon. Nasesaryan ba siya dati, isip ni Dante. Pero kung sisis, hindi pwedeng hiwaan ng ganyan karaming beses ang matres. Puputok yon.
Ito, hindi hiwa para magpaana. Ito ay hiwa para may anihin harvest sa loob. Tiningnan ni Dante ang iba pang pasyente. 10. 15. Lahat buntis. Lahat ng babaeng edad 18 hanggang 30 ay buntis. Ang mga mata nila. Walang lukso ng dugo ng isang kiina. Sa halip, mata sila ng mga inahiing baboy o baka. Ang tungkulin nila ay hindi maging nanay, kundi maging tipabrikati ng bata. Doc, magpahinga ka na muna, sabi ni Kapitan Tasyo. Tumingin ito sa relo. Padilim na. Huwag kang lalabas paglubog ng araw ha. Masalimuot ang daan sa baryo. Baka maligaw ka. Tumango si Dante. Pero ang hinala sa utak niya ay parang apoy na lumalaki. Sa baryong ito, walang ipinapanganak na bata. May mga buntis. Pero walang bata. Saan napupunta ang laman ng tiyan nila? Siguradong hindi sa eskwelahan. Paglabas ni Dante sa makeshift clinic, naamoy na naman niya ang hangin. Hindi na yung kinabubulok na karne kahapon. Ngayon, amoy carnival sweet syrup. Nakakasuka sa tamis. Galing ang amoy sa direksyon ng bahay ni Kapitan Tasyo. Hindi makatulog si Dante. Ang matamis na amoy ay nagbibigay ng bangungot. Sumilip siya sa siwang ng bintana ng kubong tinutuluyan niya. Sa labas, may mga aninong gumagalaw. Ang mga taga-baryo. Lahat sila ay papunta sa malaking bahay ni Kapitan sa itaas. Hindi normal ang lakad nila. Pagiwang-giwang. Parang mga lasing o parang nanghihina. Ang iba ay gumagapang na parang aso. Kinuha ni Dante ang jacket at palihim na sumunod. Nagtago siya sa likod ng mga talahib sa labas ng bakuran ni Kapitan. May mga sulo sa loob ng bakuran. Nasa 30 taga-baryo ang nakapila. Ang mga bata at makinis na taga-baryo kanina. Iba na ang itsura ngayon. Ang balat nila ay kulay abot na. Kulubot ang mga mukha. Nanginginig ang mga kamay at paa. Para silang mga adik na nagwi-withdrawal, amats. Kapitan. Parang awan nyo na. Hindi ko na kaya, iyak ng isang babae. Hinihimas niya ang malaking tiyan habang namimilipit sa lupa. Bumaba si Kapitan Tasyo mula sa bahay. Kasama niya ang 2 malalaking tauhan. May buhat silang isang itapayan large clay jar. Ang bibig ng tapayan ay nakataling maigi ng pulang tela. Huwag kayong mag-alala. Mga anak. Malambing pero may diin ang boses ni Kapitan. Bagong bukas ang gamot natin ngayon. Mas matapang ang bisa. Tinanggal niya ang pulang tela. Binuksan ang takip. Hush! Lumabas ang puting usok singaw mula sa tapayan. Umabot ang amoy kay Dante. Matapang na alkohol at matamis na nabubulok na karne. Napangiwi si Dante. Ito ay amoy ng key formalin. Gamot sa patay. Kumuha si Kapitan ng sandok na baon ng niyog at sumalok sa tapayan. Ang likido ay malapot. Hindi maibuhos gaya ng tubig. Parang pulot, honey, o parang giplema na nag-iina. Ang kulay. Sa ilalim ng ilaw ng sulo ay kumikinang na ginto. Sa loob nito, may mga itim na tuldok at hibla na lumulutang. Inumin mo. Inabot ni Kapitan sa unang lalaki. Sinunggaban ng lalaki ang bao at nilago. Glog. Glog. Tumulo ang likido sa gilid ng bibig niya. Dinilaan pa niya ang bao, slurp. Slurp, parang asong ulol. Sa loob ng ilang segundo, may himalang nangyari. Ang nanginginig na kamay ng lalaki ay kumalma. Ang kulubot na balat sa mukha ay parang binobombahan ng hangin, bumabanat at kuminis ulit. Ang abong kulay ay biglang naging grosas. Kuminang ulit ang mata niya. Ah! Ang sarap, Kapitan. Niyakap ng lalaki ang paa ni Kapitan Tasyo. Isa-isang uminom ang mga taga-baryo. Pati ang mga buntis. Bawat inom nila.
Tumatahimik ang bata sa tiyan nila. Pati ba ang mga sanggol sa loob? Adik din sa likidong ito. Ang iniinom ng ina. Dumadaan sa pusod, umbilical cord, papunta sa bata at nilalasing sila. Kinilabutan si Dante. Hindi ito gamot. Ito ay kulam o sumpa. Ang mga taong ito, kapag hindi nakainom nito, ay mabilis natatanda at mamamatay. Hindi na sila makakaalis sa baryong ito. Biglang, hinalo ni Kapitan ang ilalim ng tapayan gamit ang sandok. Plok! May lumutang. Isang maliit na daliri. Kinuha ni Kapitan ang bagay na iyon at isinubo sa bibig niya. Crunch! Ninuyan niya ito. Tinakpan ni Dante ang bibig niya. Kitang-kita niya. Hindi iyon ugat ng halaman. Iyon ay maliit na daliri ng human fetus. Tahimik sa loob ng malaking bahay. Pero, mas matapang ang amoy kaysa kahapon. Amoy formalin na may halong asim. Amoy burog fermented meat. Nakatakip ang ilong na naglibot si Dante sa bahay. Sa ilalim ng altar sa sala, may nakalatag na balat ng musang. Kakaiba. Bakit may balat ng hayop sa harap ng altar? Itinaas ni Dante ang carpet. Bingo! Sa ilalim, may pintuan sa sahig trapdoor. Kinakalawang ang hawakan at may nakataling pulang sinulid. May mga nakaguhit na orasyon. Pangontra ba ito sa masamang espiritu? Huminga ng malalim si Dante at binuksan ang pinto. Kriik. Pagkabukas. Swoosh! Isang alon ng baho ang sumampal sa mukha ni Dante. Napaluha siya sa tapang. Amoy ng suka ng sanggol, panis na dugo at kemikal. Amoy impyerno. Binuksan ni Dante ang flashlight at bumaba sa hagdan. Madulas ang hagdan. Sa ilalim ng sapatos niya, may slime tea o lusa. Hindi lumot. Ito ay mga katas na tumutulog galing sa itaas. Malawak ang basement. Malamig. May mga sapot sa sulok pero walang gagamba. Sa halip, may mga langaw. Hindi ordinaryong langaw. Malalaking berdeng langaw na kasing laki ng hinlalaki. Nakadapo sila sa mga istante. Itinutok ni Dante ang flashlight sa istante. Diyos ko po. Puno ang istante ng daan-daang maliliit na garapon, glass jars. May lamang madilaw na likido. Lumapit si Dante sa isa. Ang nakalutang. Isang kulay ube na laman. Tiningnan niyang maigi. Pusod, umbilical cord. Mahabang pusod na namumuti na. Sa kabilang garapon naman. Mas malaki. Pulang laman. Inunan, placenta. Buong placenta na nakababad. Ang mga ugat sa ibabaw nito ay parang ugat ng puno. Binasa ni Dante ang mga label. Nena, una, Maria, pangatlo, Celia, pangpito. Pangalan ng mga babae sa baryo. Ang mga iniluwal nila o kinuha sa kanila na bahagi ng sanggol ay nandito. Tig! Tig! May tumutulo sa sulok. Itinutok ni Dante ang ilaw. May 3 tandang bawas 4 na malalaking tapayan doon. Walang takip. Lumapit si Dante at sumilip. Blob. Blob. Gumagalaw ang likido. May daga ba? Tiningnan niyang maigi. Sa gitna ng itim na sabaw. May mga lumulutang na bilog. Mga mata. Daan-daang mata ng tao. Mga matang dinukot nakatingala kay Dante. Ang iba ay malabo na, ang iba ay sariwa pa. Umatras si Dante. Natisod siya. Clag. Isang maliit na kalansay sa sahig. Hindi buto ng bata. Buto ng key fetus. Malambot pa ang buto. Ang bungo ay kasing laki lang ng itlog. Ang bungo na iyon ay may kagat. May bite marks. Hindi ito botika. Ito ay katayan. Pinapatay ang mga sanggol at kinakatay ang bawat parte. Biglang. Sa gitna ng kwarto. Sa dilim.
May tunog mula sa isang dambuhalang itangke na salamin. Blob. Blob. Tunog ng bula. Tapos, tunog ng kuko na kumakahig sa salamin. Crit. Crit. May buhay sa loob ng tangke. Ang tangke ay mas mataas pa sa tao. Malabo ang salamin dahil luman na at may hamog kaya hindi makita ang loob. Ang likido sa loob ay kulay amber o ginto. Malapot na parang mantika o panubigan amniotic fluid. Crit. Crit. Umulit ang tunog. Sa bandang ibaba, pinunasan ni Dante ang hamog sa salamin gamit ang manggas. Ay dinikit ang flashlight. Ha! Napasinghap si Dante. Nanlamig ang buong katawan niya. Sa loob ng tangke. Hindi mga halamang gamot. Hindi ginseng. Kundi, mga sanggol. 50. 100. Hindi mabilang. Siksikan ang mga fetus sa loob. Iba-iba ang laki. Mula sa kasing laki ng hinlalaki, 3 buwan, hanggang sa may buhok na, 9 na buwan. Lahat sila. Nakalutang ng hubot-hubad. Namumutla ang balat nila dahil sa tagal sa likido at magat bloated. Kitang-kita ang asul na ugat. Ang mga pusod, umbilical cords, nila ay hindi putol. Sumasayaw ang mga pusod sa tubig parang seaweed. Hindi makapaniwala si Dante. Ito ba ang tiyaman ng baryo? Hindi sila nanganganak. Nag-aani sila ng sanggol para ilagay sa garapon. Tiningnan ni Dante ang pinakamalapit na sanggol. Lalaki. Nakapikit. Nakakuyom ang kamao. Parang natutulog. Pero, hindi normal ang katawan. Mula sa tiyan niya. May lumalabas na bituka. Hindi. Mula sa tiyan niya. May lumalabas na isa pang pipusod. Na nakapasok sa bibiggi ng katabing sanggol. Itinaas ni Dante ang ilaw. Diyos ko. Hindi sila hiwa-hiwalay. Lahat sila. Magkakadugtong key-connected. Tali-tali sila gamit ang pusod, laman at balat. Parang isang kumpol ng ubas. O parang malaking krusaryo ng mga bangkay. Isang dambuhalang laman na binubuo ng daan-daang sanggol. Biglang, gumalaw ang talukap ng sanggol na tinititigan ni Dante. Plap! Dumilat ito. Walang itim na pupil. Ang buong mata ay puti. Pagdilat ng mata, bumuka rin ang bibig. May lumabas na bula. Blob. Buhay pa siya. Buhay pa silang lahat sa loob ng tangke. Nasa impyerno sila, nakukulong sa likidong ito. Ang ganda, hindi ba? Biglang. May boses sa likod ni Dante. Tuyo at malamig. Si Kapitan Tasyo. Ito ang masterpiece ng buhay ko. Dahan-dahang lumapit si Kapitan sa tangke. Hinaplos niya ang salamin. Tingnan mo. Napakaganda. Mga buhay na yaman na tumatalo sa kamatayan. Itinutok ulit ni Dante ang ilaw. Ngayon lang niya napansin ang detalye. Hindi lang sila magkakayakap. Sila ay tinahi sewn together. Tingnan mo. Yung 6 months na sanggol sa kanto. Ang mukha niya. Nakadikit sa dibdib ng isa pang sanggol. Hindi lang dikit. May itim na sinulid na tumatahi sa mukha papunta sa dibdib. Ang tahi ay nagnanaknak. Sa kabila, mga maliliit na 3-month-old fetuses. Nakatahi sila sa ilikod din ng isang malaking 9-month-old baby. Parang mga bukol sa likod. Ang mga pusod nila ay nakatusok sa tagiliran ng malaking bata. Parasite. Sumisipsip ng lakas. Nakikita mo ba, paliwanag ni Kapitan? Kung mag-isa, mamamatay sila. Pero kung pag-ugnayin, sila ay nagiging iisang buhay. Isang dambuhalang nilalang na may iisang pulso. Naduduwal si Dante. Ang kumpol ng laman sa tangke ay gumagalaw nga. Dog-dog. Dog-dog. Sabay-sabay ang tibok ng puso ng daan-daang sanggol. Kaya umaalon ang likido.
Parang humihinga ang tangke. Hindi na sila mga bata. Sila ay isang halimaw. Waa! Waa! May mga iyak mula sa tubig. Bumabuka-sara ang mga bibig. Ang iba. May subong daliri ng iba. Ang iba. Tinahian ang bibig para magsara. Ang mga walang bibig ay nanlalaki ang mata sa hirap. Hindi ba sila namamatay? Nanginginig na tanong ni Dante. Bawal mamatay. Pumikit si Kapitan. Pinananatili silang immortal ng likido. Pag lumaki sila, puputulin ang sobrang laman, ibabalik sa likido. Tapos tatahian ang bagong dating na sanggol. Ito ang siklo. Ang enerhiya mula sa sakit pain. Ang nagpapatapang sa gamot. Tumingin si Dante sa sahig ng tangke. Ang mga latak sa ilalim ay taik ng mga sanggol, lumang balat at nana. Iyon ang naghahalo para maging tigintong likido na iniinom ng baryo. Iniinom nila ang tikatas inang halimaw na ito. Handa ka na ba? Tanong ni Kapitan. Para saan? Ikaw, turo ni Kapitan. Gutom na ang mga anak ko. Gusto nila ng karne. Lalo na ang karne ng malusog na lalaki. Lahat ng sanggol sa tangke ay lumingon kay Dante. Daan-daang puting mata ang nakatitig sa kanya. Kinakalmot nila ang salamin. Crit! 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 Gutom na sila. Bakit? Bakit mo ginagawa to? Sigaw ni Dante. Hindi ba manggagamot ka? Bakit mo ginaganito ang mga inosente? Inosente. Tumawa si Kapitan. Iniligtas ko sila. Pag lumabas sila sa mundo, tatanda sila, magkakasakit, mamamatay. Dito. Hindi sila tatanda. Sila ay mananatiling sanggol magpakailanman. Lumapit si Kapitan. Masangsang ang amoy niya. Alam mo ba, Dosi? Ang inunan at pusod ay may taglay na sikreto ng buhay. Kinokolekta ko yon. At ibinabahagi sa baryo. Niloloko namin si kamatayan. Pero, pagpapahirap yan. Sigaw ni Dante. Hindi. Pagkakaisa. Kuminang ang mata ni Kapitan. Kaso, may problema. Habang lumalaki sila, naghahanap sila ng pagkain. Hindi sapat ang dugo ng ina. Gusto nila ng laman. Lalo na ng calcium para sa buto. Tiningnan ni Kapitan si Dante mula ulo hanggang paa. Gaya mo. Ang buto ng malakas na lalaki. Ang pinakamagandang pataba sa mga anak ko. Blag. Blag. May mga yabag sa hagdan. Lumingon si Dante. Mga taga-baryo. Ang mga uminom ng gamot. Buntis, matanda, bata. Puno sila sa hagdan. Pero iba na ang itsura nila. Nakanganga. Tumutulo ang laway. Ang mga mata nila ay naging puti na rin gaya ng mga sanggol. Naging mga diaswang ina sila dahil sa gamot. Kapitan. Gutom. Ungol ng isa. Gutom na ang mga bata. Gutom na rin kami. Idinipa ni Kapitan ang kamay. Huwag kayong mag-alala. Fiesta ngayon. Ang doktor na ito. Ihahalo natin sa tangke. Para pagsaluhan nating lahat. Walang matakbuhan si Dante. Sa harap si Kapitan. Sa likod ang tangke. Sa hagdan ang mga aswang. Hulihin. Utos ni Kapitan. Sumugod ang mga taga-baryo. Nanlaban si Dante. Sinipa niya ang isa. Bug. Pero kinagat siya sa braso ng isa pa. Aray. Ang kumagat. Ay si Nena. Ang buntis. Bumaon ang ngipin niya sa laman ni Dante. Kinagat niya ang laman. At nilunod. Pok. Pinalo ng isa si Dante sa ulo. Nahilo si Dante at bumagsak. Ang huli niyang nakita ay ang mga sanggol sa tangke. Nakadikit sila sa salamin. At nakangiti habang nakikitang bumabagsak siya. Alam nilang parating na ang pagkain.
Kriik. Kriik. Tunog ng pulley. Dumilat si Dante. Nakabitin siya. Nakatali ang kamay sa likod at nakatali rin ang mga paa. Nakasabit siya sa bakal sa kisam. Sa ilalim niya, ang bukas na tangke. Ang amoy na sumisingaw. Nakakahimatay. Ammonia, lansa at matamis na karne. Huwag kang mag-alala, Dosi. Boses ni Kapitan mula sa gilid. Hawak niya ang winch. Hindi ka mamamatay. Magiging isa ka sa kanila. Ang katawan mo ang magiging bagong bahay nila. Yumuko si Dante. Ang likido ay kumukulo. Sa ibabaw, may lumilitaw na mga bagay. Mga maliliit na kamay. Kulay pink na kamay na walang kuko. 50. 100. Nakataas sa ere. Kumakaway, naghihintay na may mahawakan. Parang sea anemones. Oras na. Inikot ni Kapitan ang winch. Creak. Bumaba si Dante. Huwag. Parang awan niya na. Sigaw ni Dante. Ang talampakan niya. Dumampi sa singaw. Mainit. Tapos. Plok, lumubog ang paa niya sa malapot na likido. Malamig at malagkit. Biglang. Mula sa ilalim. Kumapit ang mga maliliit na kamay sa binti ni Dante. Splat. Splat. Mahina ang hawak pero. Sobrang dami. Daan-daang daliri ang kumapit sa kanya. Hinihila siya pababa. Sigaw ni Dante. Nagsimula na ang sakit. Hindi lang sila humihila. Sinusubukan ng mga daliri na bumaon buro sa balat niya. At ang kagat. Crunch. Crunch. Ang mga bibig sa ilalim ay gumagana na. Gamit ang matitigas na gilagid o maliliit na ngipin. Kinakain nila ang binti ni Dante. Parang piranha. Tumingin si Dante sa baba. Ang dilaw na likido ay nagiging dipula. Dugo niya. Ang pinakamasaklap. Sa pagitan ng binti niya. Lumutang ang ulo ng isang sanggol. Yung may puting mata. Tumingala ito kay Dante. Bumuka ang bibig. Walang ngipin. Pero, may itim na sinulid at karayom? Hindi. Dila niya iyon. Matulis na dila. At dinilaan ang binti ni Dante. Kapitan, patayin niyo na lang ako. Makaawa ni Dante. Nakangiti si Kapitan. Sandali lang. Hindi ka na makakasigaw mamaya. Gustong-gusto nila ang voice box mo. Pinaikot ulit ang winch. Hanggang baywang na si Dante. Niyakap na siya ng halimaw na laman. Ang mga pusod ay pumulupot sa kanya parang ahas. Ang mga ulo ay sumisiksik sa tiyan at dibdib niya. Naghahanap ng malambot na parte. Kung mamamatay ako. Damay-damay na. Naggitngit si Dante. Ibinato niya ang katawan pakaliwat kanan. Whoosh! Whoosh! Umugoy ang tali. Tumawa lang si Kapitan. Anong gagawin mo? Lalo lang hihigpit ang tali. Hindi pinansin ni Dante si Kapitan. Ang puntirya niya. Ang tigasera sa mesa sa tabi ni Kapitan. Ang kwartong ito ay puno ng singgaw ng alkohol. Ang tangke ay parang tangke ng gasolina. Hiya! Buong lakas na sumipa si Dante, kasama ang mga sanggol na nakakapit sa paa niya, at tinamaan ang gasera. Krag! Nabasag ang gasera. Nahulog ang mitsa sa sahig. Ang sahig ay puno ng tea slime at kemikal na tumulo. Fush! Lumagablab ang apoy parang sinabuyan ng gasolina. Gumapang ang apoy mula sa sahig. Papunta sa ilikidog sa tangke. Huwag! Nanlaki ang mata ni Kapitan. Boom! Sumabog ang tangke. Nagliparan ang bubog. Ang nag-aapoy na likido ay tumalsik parang napalm. Nasunog si Kapitan at ang mga aswang. Aray! Mainit!
Pero nagsisimula pa lang ang bangungot. Nang mabasag ang tangke, ang key-fetus cluster ay dumulas palabas. Squelch! Squelch! Sa nag-aapoy na sahig, gumagapang ang kumpol ng daan-daang sanggol. Hindi sila namatay. Lalo silang nagalit sa sakit. Waa! Waa! Ang iyak nila ay galing sa impyerno. Gumapang sila papunta sa pinakamalapit. Kay Kapitan Tasyo. Nakadapa si Kapitan, pilit pinapatay ang apoy sa damit. Huwag! Mga anak ko! Tatay niyo to! Sigaw ni Kapitan. Hindi nakinig ang mga sanggol. Splat! Splat! Binalot ng laman ang katawan ni Kapitan. Libo-libong daliri ang kumapit. Daan-daang bibig. Ang kumagat sa batang balat ni Kapitan. Ah! Dumagundong ang sigaw ni Kapitan. Kinagat ng mga sanggol ang mukha niya. Ang liig niya. Ang iba. Pumasok sa bibig ni Kapitan. Para kumain mula sa loob. Si Dante naman. Dahil sa pagsabog, naputol ang tali at bumagsak siya. If! Tumayo siya. Sugatan ang paa pero nakakatakbo pa. Nagtakbuhan na rin ang mga taga-baryo dahil sa apoy. Tumakbo si Dante paakyat ng hagdan. Sa likod, humina na ang sigaw ni Kapitan. Pinalitan ito ng crunch. Crunch ng pagnguya ng buto. At slurp. Slurp ng pagsipsip ng dugo. Paglabas ng bahay. Kinain na ng apoy ang buong istruktura. Umabot ang usok sa langit. Ang buong barangay malimlim. Ay nilamon ng apoy. Tumakbo si Dante sa gubat. Hindi siya lumingon. Pero nasa isip pa rin niya ang imahe. Sa gitna ng apoy. Gumagapang ang kumpol ng sanggol. Nakawala na sila. Saan sila pupunta? Sa gubat? O sa ibang baryo? Tiningnan ni Dante ang braso niya. Ang kagat ng sanggol. Hindi pa gumagaling. Sa loob ng sugat. May tumutubong maliliit na balahibo tiny hairs. Kinilabutan si Dante. Nakatakas siya sa baryo. Pero nakatakas nga ba talaga siya?